Marikit, ibigay mo na yung order doon sa table malapit sa ref. Utos ni Ate Bebang sa kanya. Tumango naman si Marikit at nagmamadali na sa kanyang mga ginagawa sa karinderya. Apo, pinunasan niyang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. Saka isinandok muli ang ginisang gulay sa isang mangkok. Marikit, ayan ka na naman! Sigaw ni Aling Bebang mula sa likod ng counter. Sinabihan na kitang huwag mong dagdagan ng kanin ng mga palamunin. Napakislot si Marikit pero hindi siya tumigil. Tahimik niyang dinagdagan ng isa pang sandok ng kanin ang pinggan ng matandang lalaki na nasa dulong lamesa ng karinderya. Kay Lolo Lorenzo yon, kaya palaging may dagdag. Ate Bebang, ibawas mo na lang po sa sahod ko. Nakangiwing sabi ni Marikit. Napairap naman ito. Ay ewan ko sa'yo, tuwing kakain yung matanda na yan dito, napapansin kong palagi mong dinadamihan. Hoy, Marikit, karinderya to ha. Kapag nalugi ako, lagot ka talaga sa akin. Bubulong-bulong naman si Marikit. Ang OA talaga, kaya palaging hindi binibless ni Lord kasi ang damot at ang sama ng ugali sa mga matatanda. Kung hindi lang mahirap maghanap ng trabaho, hindi siya magtsatsaga sa karinderyang iyon. Kaso, libre pagkain naman siya roon at maayos din magpasahod si Ate Bebang kahit pangit minsan ang ugaling nito at medyo gahaman. Salamat, Iha. Gaya ka talaga ng lola mo. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Lolo Lorenzo habang inaabot ang kubyertos. Banayad siyang umiti. Kumain na po kayo ng mabuti, Lolo. Palaging dumarating si Lolo Lorenzo bago magsara ang karinderya. Madalas talagang matanda roon. Nang mamatay ang kanyang lola noong bata pa siya, hindi niya na ito muling nakita. Kaya nga ngayong nakikita niya itong bumibisita sa karinderya at sobrang tanda na, parang naalala niya rin ang namayapang lola. Para sa kanya, hindi lang basta customer si Lolo Lorenzo. Kaibigan nito si Lola Loring. Kung hindi siya nakakamali ng pagkakatanda, first love ng mga ito ang isa't isa, pero nakilala ni Lola Loring ang lolo niya. Naalala niya pa kung paano laging sinasabi ni Lola Loring na may mga pag-ibig na hindi itinadhana pero hindi rin nawala. Naaalala niya ang mga kwento, ang mga tawa ng kanyang lola kay Lolo Lorenzo, kaya pakiramdam niya mahalaga rin ito sa kanya. Isa pa pong sabaw ha, wika ni Marikit habang dinadagdagan ang mangkok nito. Mapapagalitan ka na naman, paalala ng matanda sabay halakhak. Bantay sarado ka kay Bebang na yan. Sanay na po ako, sagot naman ni Marikit sabay ngiti. Pero yun na pala ang huling gabi na makikita niya si Lolo Lorenzo. Lumipas ang sumunod na linggo, miss na ni Marikit si Lolo Lorenzo. Palagi siyang napapalingon sa sulok, naghihintay na bumungad muli ang matanda sa karinderya ni Ate Bebang. Nagtanong-tanong siya pero wala raw nakakita. Wala naman kasing masyadaw nakakakilala sa matanda. Hindi niya rin alam kung saan ito nakatira hanggang dumating ang Huwebes. Isang courier ang dumating sa karinderya bandang umaga habang abala sa pag-aasikaso ng mga order. Delivery para kay Marikit Ramirez. Tanong ng isang lalaki, hawak ang isang makinis at puting sobre. Pinunasan ni Marikit ang kamay sa apron at naguguluhan doon. Ako po yun, pero anong delivery to? Wala naman po akong order. Makapal at parang formal ang pakiramdam ng sobre. Binaliktad niya yon, naka-emboss na doon ang Gregorio and Sons Law Offices. Kumunot ang noo ni Marikit. Saan galing to? Hinintay niyang matapos ang shift niya bago yun binuksan. Marami pa silang customer dahil naglabasan na ang mga factory workers sa tapat. Nang matapos, umupo siya sa likod ng karinderya. Binuksan niya ang sulat at binasa. Binibining Marikit Ramirez, kami po ay sumulat upang ipabatid sa inyo na kayo ay itinalaga bilang isa sa mga benepisyaryo sa huling habilin ni Ginoong Lorenzo Santiago na pumanaw noong gabi ng 18 ng Agosto. Alinsunod sa mga kondisyon ng kanyang testamento, matatanggap niyo ang inyong mana ng buo kung papayag kayong manirahan sa loob ng 100 araw kasama ang kanyang apo na si Ginoong Julian Santiago sa Santiago Estate sa Tagaytay. Batid naming ito'y hindi karaniwan, ngunit nakatitiyak kayong legal at totoo ang dokumentong ito. Kung nais niyong ipagpatuloy ang proseso, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina sa numerong nakasaad. Lubos na gumagalang, Attorney Regina Gregorio.
Gregorio and Sons Law Offices. Nanginig ang mga daliri niya. Benepisyaryo? Ni Lorenzo? Ha? Bakit ako? Sino naman si Julian Santiago? Bakit kailangan ko siyang makasama sa loob ng 100 days? Bahagyang natigilan si Marikit. Parang pamilyar sa kanya ang pangalang Julian Santiago. Hindi na lang matandaan kung saan niya ba narinig o nakita ang pangalang yon. Mayaman si Lolo Lorenzo? Isang bilyonaryo pala siya? Napasinghap si Marikit. Bakit hindi ko alam? Kapag bumibisita siya kay Lola dati, simple lang naman siyang manamit. Hindi. Bulong niya. Hindi siya yon. Baka kapangalan lang. Pero alam niya sa puso niya na si Lolo Lorenzo nga iyon. Tumulo ang luha sa mata niya dahil wala na pala ito. Kaya pala hindi na muling bumalik pa sa karinderya. Kinagabihan, habang nasa siksik na kwarto na tinitirhan nilang magkapatid, nakatitig siya sa kisame. Mabagal ang ikot ng lumang bentilador at may nakakairita pang tunog. Sa tabi ni Marikit, mahimbing ang tulog ni Miguel, ang 10 taong gulang niyang kapatid. Sila na lang ang magkasama sa buhay matapos mamatay sa aksidente sa bus ng kanilang mga magulang. Siya na ang nag-alaga kay Miguel na parang isang ina. Hindi siya makatulog. Hindi niya pa rin lubos maisip na mayaman pala talaga si Lolo Lorenzo. May iniwan pa sa kanyang yaman, pero may kondisyon. Wala naman siyang ginawa kundi dagdagan ang kanin at ulam nito at hayaang umupo ang matanda ng tahimik. Kinabukasan, tinawagan niya ang numero. Para lang masigurado, baka mamaya'y iskam lang pala at masyado niya pang iniisip. Gregorio and Sons Law Offices, magandang umaga. Bati ng kalmadong tinig ng babae. Hello. Ito po si Marikit Ramirez. Nakatanggap po ako ng liham tungkol kay Lorenzo Santiago. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya bago muling may nagsalita. Opo, Ma'am Ramirez. Inaabangan po namin ang tawag ninyo. Kumabog ng matindi ang dibdib ni Marikit. Gusto ko lang malaman, totoo ba to? Opo, ma'am. Si Mr. Lorenzo Santiago mismo po ang nagbilin na kayo ay isama sa kanyang huling habilin. Huminga ng malalim si Marikit. Bakit may kondisyon at bakit ang apo niya natahimik muli at mukhang chinechat pa nito? Yun po ay hiling mismo ni Mr. Lorenzo Santiago. Naniniwala po siya na may matututunan kayong dalawa sa isa't isa. Because after 100 days po, dapat na magpakasal din po kayo para makuha ni Mr. Julian Lorenzo ang sarili niyang mana. Ang pamana ay paraan niya upang masiguro yon. Natawa si Marikit sa mga kondisyon. Ha? Seryoso ka ba? Hindi ako magpapaksal sa apo niya. May boyfriend po ako. Pasensya na po, hindi ko kailangan ng awa ng mayaman o ng mga kondisyon nila. Mahirap po ako. Oo, pero may dangal po ako. At bago pa makasagot ang babae, binaba niya na ang tawag. Bumagsak siya sa kama at hindi makapaniwala. Alam niyang mali na sinabi niya yon sa opisina ng mismong abogado. Pero hindi niya lang talaga maiwasan na maloka at ang isipin na gusto siyang ipakasal ni Lolo Lorenzo sa apo nito na hindi niya naman kilala. Kapag hindi ba siya pumayag, mawawalan ba ng mana si Julian? Wala siyang pakialam. Pero kinagabihan, umupo si Miguel sa pagtulog nito. Mahaba, tuyo at tila nasasaktan ang kanyang kapatid. Nayayanig ang maliit nitong katawan dahil sa tindi ng pag-ubo. Umupo si Marikit sa tabi nito, hinihimas ang likod niya habang dumadaloy ang luha sa pisngi ng tahimik. Miguel, okay ka lang? Anong masakit sa'yo? Ang sakit ng dibdib ko, ate. Mahinang sabi ni Miguel. Hinilot niya naman ng marahan ang likod nito. Maya-maya unti-unti itong kumalma at bumalik sa pagtulog. Ibibili niya ito ng gamot bukas at hindi mo na papapasukin sa school. Ayaw na ayaw pa naman ni Marikit na nagkakasakit ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Kinabukasan, hindi pa rin nawala ang ubo ni Miguel. Nagkaroon na rin ito ng lagnat. Agad siyang napaupo at hinawakan ang noo nito. Mainit pa rin pero hindi nakakabahala. Mabigat ang paghinga ng bata, kaya naman sinabi niya muna kay Ate Bebang na hindi siya papasok sa araw na yon para alagaan si Miguel. Kahit paano, bumuti na ang lagay ng kanyang kapatid sa sumunod na araw. Kaya niya namang iwan ito ng mag-isa sa bahay dahil malaki na. Marunong na rin ang mga gawaing bahay, kaya alam niyang hindi ito magugutom basta mag-iwan siya ng pagkain.
Bukod doon, pinapasilip niya rin sa mga kapitbahay o sa mga kalaro si Miguel para naman hindi ito nag-iisa. "Late ka na naman," sabi ni Ate Bebang sa kanya. "Hindi ka na nga pumasok kahapon, late ka pa ngayon." "Alas 4:05 pa lang ho," sagot ni Marikit dahil sinusumpong na naman ang pagka-OA at pagkamaligalig ang kanyang amo. "Bilisan mo na, magsaing ka na. Pagkatapos mo magsaing, balatan mo na yung mga bawang habang wala pang customer." Utos agad ni Ate Bebang. Hindi na siya nakipagtalo. Isinuot niya na lang ang apron at hairnet bago nagtrabaho. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, abala na ang buong karinderya. Pasok-labas ang mga customer, construction workers, factory workers, mga tsuper ng jeep, tagawalis ng kalsada. May mga suki, may mga bagong mukha. Lahat naghahanap ng mainit na tapsilog o lugaw bago sumabak sa gulo ng Maynila. Kumikilos si Marikit na para bang makina. Salok dito, linis doon, sigaw ng order at punas ng mesa. Nakakapagod pero nasanay na ang katawan niya. Pakiramdam niya pa nga na kung magkakaroon siya ng pera, mamumuhunan na lang din siya sa karinderya dahil doon naman siya may experience. Kalyo ng mga kamay ni Marikit sa kakahugas. Masakit na ang mga braso niya sa pagbubuhat ng mabibigat na kaldero. Pero hindi siya tumitigil sa pagngiti. Kahit humihingi ng dagdag na kanin, kahit barya ang bayad, kahit sinubukan siyang hipuan ng minsang mga bastos na customer, wala na lang sa kanya yon. Kaya niya namang gawing positibo sa paningin niya ang lahat ng bagay. "Gigil ka na naman," bulong ni Ate Bebang matapos lumayas ang lalaking lasing na bumili ng lugaw. Napabuntong hininga si Marikit. "Pasensya na po, nahampas ko na ng sandok at talagang nakakairita na." Napahinto lang siya saglit nang pumasok ang isang lalaki sa karinderya. Mukhang mayaman, pogi, maputi at matangkad ang pumasok. Kahit si Ate Bebang na tumandang dalaga na, parang nalaglag ang panty sa kanyang reaksyon. Lumapit ito sa counter, tiningnan ang mga pagkain doon na para bang bago ang lahat ng yun rito. Suot nito ang puting polo na mukhang mamahalin, bukas ang isang botones at may sunglasses pa. May relo rin na mukhang mas mahal pa sa karinderya ni Ate Bebang. At para bang amoy basura ang karinderya kung makatingin ito sa paligid. "Arte naman itong walang hiyang to," bulong ni Marikit sa sarili. Maya-maya tumingin ito sa kanya at may recognition sa mga mata nito. "Ikaw ang babae sa picture." Kumunot ang noo ni Marikit. "Ha?" Walang masyadong kumakain ng oras na yon dahil lipas na ang oras ng tanghalian. Naglalagay siya ng plastic labo sa boteng may lamang tubig. May sound trip pa pero bigla na lang bubulabugin ng isang binata. Tinaasan siya nito ng isang kilay. "Ikaw ba si Marikit Ramirez?" Napakurap naman siya. "Oo, bakit? Anong kailangan mo? Sino ka ba?" "Julian Santiago." Bahagyang tumagilid ang ulo ng binata at tinitingnan siya ng may pagdududa. "Ikaw ang pinili ng lolo ko na pakasalan ko?" Parang natahimik ang buong karinderya. Nalaki naman ang mga mata ni Ate Bebang at halos humarang na sa harap niya. "Ikakasal ka sa pogi na mukhang mabangong mayaman na to?" Tanong ng kanyang amo. "Paano si Tomas?" "Sino si Tomas?" Tanong ni Julian. Sumagot naman si Ate Bebang. "Boyfriend niya, 3 taon na sila. Kaya bakit mo pakakasalan tong helper ko dito? Kung naghahanap ka ng pakakasalan, pwede namang ako na lang." Napangiwi si Marikit sabay tingin kay Ate Bebang. Mabilis na kumukurap ang mga mata ng kanyang amo at nagpapakyut pa kay Julian Santiago. Medyo nangilabot siya dahil mukha namang magnanay ang dalawa kapag magkatabi sila. Bahagyang bumukang bibig ni Marikit. Ano raw?" Pero mukha namang walang pakialam si Julian kay Ate Bebang. "Nandito ako para kay Marikit dahil siyang gusto ng lolo ko." Napabusangot naman si Ate Bebang. "Sino ba yung lolo mo at kakausapin ko?" Nagsalita na si Marikit. "Wala na, Ate Bebang, patay na. Si Lolo Lorenzo ang lolo niya. Yung sinusungitan at sinisigawan mo kapag binibigyan ko po ng extra rice at maraming ulam." Ano? Lolo mo yun? Dukha yun na." Bulalas pa ni Ate Bebang. Napailing na lang si Marikit. Hindi niya alam kung bakit nakikisali pa ang kanyang amo sa usapan. Nahahalata tuloy na masama ang ugali ni Ate Bebang. "Pwede ko bang makausap muna si Marikit?"
Tanong pa ni Julian at muling tumingin sa kanya. Umawang naman ang bibig ni Ate Bebang at mabilis na tumango. Sige. Sige, ibalik mo lang mamaya. Marami na kasing customer ulit. Wala lang ngayon dahil lipas ng tanghalian. Wala siyang nagawa kundi sumama na muna palabas kay Julian. Ayaw niya na sa loob ng karinderya dahil makikichismis lang si Ate Bebang. Baka mabanggit pa kay Tomas at maging malaking problema pa na dapat maliit lang at hindi na inaalala. Mula ulo hanggang paa siyang sinipat ni Julian, halatang hindi impress sa kanya. Kailangan kong makita mismo. Hindi ako makapaniwala nung sinabi ng abogado na ikaw ang pinili ni Lolo Lorenzo. Babae mula sa karinderyang ganito. Helper lang. Uminit ang pisngi ni Marikit sa sobrang inis. Anong helper lang? Helper ako pero marangal ang trabaho ko. At wow, anong problema mo sa mga ganitong klaseng lugar? Grabe, apo ka ba talaga ni Lolo Lorenzo? Magkaiba kayo. Hindi naman ganyan kamata pobre si Lolo Lorenzo. Umismid si Julian habang nakasandal sa Aston Martin nito. Kahit sasakyan ay takaw pansin at nagpapakita ng karangyaan at kayabangan. Hindi ka gaya ng inaasahan ko. Ay same, hindi lang ikaw. Matalim ang sagot ni Marikit. Mayabang, spoiled brat at feeling prinsipe. Hindi ko nga maintindihan kung anong ginagawa mo rito. May ilang customer na napalingon habang pumapasok sa karinderya. Karamihan mga babae na tumatagal ang tingin kay Julian at sa sasakyan na mayroon ito. Tumawa si Julian na parang nanunuya. Mainitin pala ang ulo ng fiancé ko. Cute. Wag mo akong tawaging cute. Ganti niya agad. At wag mo akong tawaging fiancé mo. Wala akong balak na magpakasal sa'yo. Kahit mawalan ka pa ng mana, wala akong pakialam. Ano dapat ang itawag ko sa'yo? Sarkastikong tanong ni Julian. Chef, servidora, future Iris, gusto mo ng sweet, babe, darling, love? Lumapit si Marikit sa binata at talagang inirapan ng binata ng harap-harapan. Pumunta ka rito para insultuhin ako? Congrats! Pwede ka nang umalis. Ngumiti naman ang pakutya si Julian. Look, hindi ko rin naman ginusto ang setup na to. Nandito lang ako para maintindihan kung bakit ako itatali ng lolo ko sa isang gaya mo lang. Gaya ko lang? Kumislap ang mga mata ni Marikit. Gaya ko lang? Kung makapagsalita ka naman, ano ka? Gold? Ano yon? Anong gaya ko lang? Mahirap? Pangkaraniwan? Makalait ka naman. Akala mo kung sino kang hari. Mayaman ka lang pero hindi mo madadala sa hukayan. Nagkibit balikat si Julian at nakuha pang maging pilosopo. Kung ganon, isasama ko sa kabaong. Kabaong ko rin. Gold. Napailing na lang si Marikit sa kahambugan ng lalaking nasa harap niya. Parang gusto niya na lang sipain hanggang tumalsik ito sa Mars. Ang mabuti pa, umalis ka na dito. Wala kang mapapala sa akin, Julian Santiago. Hindi kita papakasalan. Naningkit ang mga mata ni Julian. Ano? Yan ang sabi ko. Bakit? Ano bang akala mo sa akin? Basta na lang kitang pakakasalan dahil mayaman ka't pogi? Pinamiwangan ni Marikit ang binata. Kung ang kasal mo sa akin ang tiket mo sa kayamanan, baka oras na para maghanap ka ng trabaho. Dahil hindi ako interesado, wala rin akong pakialam kung ginawa kong beneficiary ni Lolo Lorenzo. Mas lalong bumusangot si Julian. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mawawala rin sa'yo ang pera. Hindi mo ba alam kung magkano ang mapupunta sa'yo? Malaki yon, kaya makipag-cooperate ka sa akin. Wala nga akong pakialam. Sagot ni Marikit at napatingin sa dumadagsan ang mga customers sa karinderya. Hindi ko naman hiningi ang drama niyong mga mayayaman. May sarili akong buhay. Mahal ko si Lolo Lorenzo na parang mahal ko sa buhay at parang pamilya ko. Bata pa lang ako, nandyan na siya at nasa paligid ni Lola Loring, kaya napalapit na rin ako sa kanya. Pero kahit huling kahilingan niya na magpakasal ako sa'yo na apo niya, hindi ko gagawin. May mga responsibilidad ako, wala akong pakialam sa inyo o sa yamang mayroon kayo. Tsaka may boyfriend na din ako, na mahal ko, kaya malabong hinihingi niyo sa akin. Parang gulat na gulat talaga si Julian sa sinabi niyang hindi niya kayang iwan ang kanyang nobyo. May boyfriend ka? Boyfriend pa lang naman. Hiwalayin mo na lang. Hindi kayo magtatagal niyan. At pagmamahal, totoo ba yun? Hindi yun totoo. Kapag ako ang pinakasalan mo, walang pagmamahal pero I can assure you na maginhawang buhay natin. At kapag okay na,
let's say 5 years. Mapakita lang natin na nako-consummate natin yung will. Pwede nang i-process ang annulment natin. Hindi ka habang buhay na nakatali sa akin. Kasi hindi ko rin naman kaya yun. Hindi ko kayang mag-stick sa isang babae lang sa buong buhay ko. Napasinghap si Marikit. Sa mga naririnig niya sa binata, mas lalong ayaw niyang makasal rito. Ayaw niya sa lahat ay ang mga lalaking babaero. Mas lalong ayoko. Ano, habang mag-asawa tayo, lolokohin mo ko at mangbababae ka? Tanong niya pa rito. Of course not. Bulalas naman ni Julian. Kahit celebrate ako kapag mag-asawa tayo, sige magtitiis ako. Unless na gusto mo rin na may mangyari sa atin sa kama. Bastos ka! Sigaw niya rito at hinampas ito. Umawang ang bibig ng binata at napamura. Marikit, binibigyan lang kita ng options. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Kaya nga binibigyan na kita ng choice of annulment pagkatapos ng 3 years. Habang kasal tayo, magtitiis akong hindi mong babae. And for the record, babaero ako at hindi manloloko. Magkaiba yon. Maraming dadaang babae sa buhay ko, pero wala akong pinagsasabay at wala akong niloloko. At isa pa, sinisigurado ko rin na gusto ng babae ng casual relationship sa akin, kaya wala akong problema doon. Mas lalo siyang nayamot sa mga naririnig. Hindi lang talaga siguro maintindihan ni Marikit. Mukhang liberated si Julian habang lumaki naman siyang traditional at conservative. Magkaiba ng paniniwala at mga pananaw tungkol sa buhay at pag-ibig. Kaya hindi na nakapagtataka na para silang mga manok na nagsasabong, unang kita pa lang nila sa isa't isa. Taas noong dinuro ni Marikit ang binata. Hoy, kahit walang pera, kahit wala akong boyfriend, kahit fake pa at kahit pa sinasabi mo sa akin na may annulment, hindi ako papayag na magpakasal sa'yo. Ayoko sa kayabangan mo, sa pagiging babaero, mga pananaw sa buhay. Basta, ayoko sa buong pagkatao mo. Mas pipiliin ko pang magpakasal sa isang tagabuhat ng mga isda sa palengke kaysa sa isang taong tumitingin sa kapwa na parang basura. Dahil lang mayaman at nakakaangat sa buhay. Napanganga na lang si Julian sa mga sinabi niya. Wow! Just wow! Ako pang na-reject? Hindi lang naman to tungkol sa akin. Makikinabang ka rin. Malaki ang perang makukuha mo. Marami ring pinamana sa'yo si Lolo Lorenzo. Ayaw mo ba ng mas magandang buhay kesa dito? Gusto mo na lang bang manatili ka rito? Tindera sa karinderya? Ha? Para sa akin, kahit tindera lang ako, magandang buhay ko. Masaya ako kahit kami lang ng kapatid kong si Miguel. Masaya ako kasi mahal naman ako ng boyfriend ko. Masaya at kontento ako sa buhay kahit mas mayaman ka. Hindi ko kailangan ng mga mana o ng milyon-milyon na yan. Aanhin ng kayamanan kung ganyan naman ang ugali. Oo, nahirap ako. Pero marunong akong rumispeto sa tao. Ikaw ang wala yon, kaya ang offer mo na tingin mong mas magandang buhay. No thank you na lang. Sunod-sunod na sabi ni Marikit. Tumayo ng maayos si Julian. Pagsisisihan mo to. Pasalamat ka nga't ako pa mismo ang pumunta dito. Wow! Ako pa? Nanunuyang tumawa si Marikit. Ikaw naman ang mas may kailangan sa akin. Ikaw siguro ang mas may pagsisisi sa ating dalawa. Alam mo, baka kung nakiusap ka, baka pumayag pa ako. Kaso, sa ganyang ugali, ngayon, alam ko na kung bakit kahit apo ka ni Lolo Lorenzo, pinapahirapan ka pa niyang makuha ang mga kayamanang dapat para sa'yo. Sandali silang nagtitigan, parang may laro sa pagitan nila at inaalam kung sino ang mananalo. Sinuot ni Julian muli ang sunglasses. Magkikita pa tayo, Marikit. Hindi kita makikita kasi kapag dumating ka, pipikit agad ako. Pamimiloso po ni Marikit. Mabilis siyang lumakad, papasok muli sa karinderya. Narinig niyang sumakay na si Julian sa sasakyan nito at umalis na rin doon. Hindi na nagtanong si Ate Bebang nang makitang inis na inis siya pagpasok. Nagpatuloy na lang siya sa pagtitinda. Next order, tapsilog, dagdag itlog. Sigaw niya na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob niya, ang dami-daming gumugulo sa kanyang isipan. Simple lang ang kanyang buhay, pero sa isang hindi inaasahang biyaya, magbabago na lahat sa buhay ni Marikit. Isang gabi, isang pamilyar na boses ang gumambala sa kanyang katahimikan. Ganda pa rin kahit pagod. Napatingala siya sa kanyang nobyo na si Tomas. Nakasandal ito sa counter, nakangiti at hawak sa isang kamay ang helmet. Uy! Nakangiting bati ni Marikit. Akala ko nasa Pasig ka ngayon. Cancel eh. Naresked yung kliyente. Tumingin-tingin ito sa paligid. Libre ka. Tapos na bang trabaho mo?
Tumango naman siya at nagtanggal ng apron. Sabay silang umupo sa bangko sa labas ng kainan. Palubog ng araw, kaya hindi na masyadong mainit doon. Inayos ni Tomas ang buhok niya. Okay ka lang ba, Marikit? Kumagat siya sa turon na dala sa kanya ni Tomas. Pagod pero okay lang. Hindi pwedeng tumigil sa trabaho, lalo na't mas lumalala na naman yung ubo ni Miguel. May check-up pa siya next week. Sasamahan ko at mapapagastos din. Huminga ng malalim si Tomas. Alam mo namang pwede kitang pautangin. Huwag na. Putol ni Marikit sa binata. Sobra na rin ang tulong mo sa akin. Nang mamatay si Lola, hindi pa tayo noon. Palagi ka nang nakaalalay sa aming magkapatid. Matagal niyang naging kaibigan si Tomas bago maging sila. Palagi itong tumutulong sa kanya. Kaya nang manligaw, parang kahit hindi pa siya sigurado na mahal niya ito, sinagot niya pa rin dahil malaki ang utang na loob niya. Kalauna naman ay minahal niya na rin ang binata, kaya walang problema. Totoo naman, bahagya lang, 2 taon na silang magkasama. Mabait, nakakatawa at maalaga kay Miguel. Pero nitong mga huling buwan, palagi itong wala at busy. Bihira na siyang bisitahin at sunduin, paikli na lang ng paikli ang mga texts. Hindi na siya nagtanong. Alam naman ni Marikit na busy na sila sa mga kanya-kanyang buhay. Sobra na siyang pagod para makipag-away pa kay Tomas dahil wala itong time sa kanya. Siguro, dapat pakasalan na lang kita. Biro pa ni Tomas, para gumanang buhay mo. Natawa naman si Marikit. Hindi naman gamot sa kahirapan ng kasal, Tomas. Tahimik silang nagpalitan ng tingin. Wala nang kailangang sabihin. Sa pagitan ng kanilang mga mata ay ang katahimikang nauunawaan nila, ang bigat ng responsibilidad at ang kaunting ligaya sa piling ng isa't isa. Biglang bumukas ang pinto ng karinderya. Lumabas na si Ate Bebang na nagsasara na ng karinderya. Oh, nandyan pa pala kayo. Saad ni Ate Bebang. Hay Tomas, alam mo bang may bumisita dito kanina? Sino po? Tanong ni Tomas. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Ate Bebang, yung Julian Santiago ba yun? Magpapakasal daw sila nitong si Marikit. Nagulat nga ako. Sabi pa ni Ate Bebang na hindi na lang manahimik. Natigilan saglit si Tomas. Ano po? Anong magpapakasal? Napatayo si Marikit, dismayado sa amo niyang nangingialam. Ate Bebang naman. Ano? Sinasabi ko lang. Akala ko ba si Tomas ang boyfriend mo? Hirit ni Ate Bebang bago tuluyang isinara ang pinto at umalis na parang walang iniwang issue na magsisimula sa away. Sino si Julian Santiago? Mahinang tanong ni Tomas. Sinong tinutukoy ni Ate Bebang? Huminga si Marikit ng malalim. Natatandaan mo si Lolo Lorenzo? Yung matanda na laging nagpapalibre ng lugaw? Yung matandang binibigyan ko palagi ng extra rice tsaka ng extra ulam? Hindi siya basta matanda lang, Tomas. Siya pala si Lorenzo Santiago. Saka ko lang nalaman na bilyonaryo pala siya. Bilyonaryo? Halos mabitawan ni Tomas ang hawak nitong soft drinks. Bakit siya nagpapalibre sa'yo? Ewan ko, mahilig lang talaga siyang maglambing. At saka kaibigan siya ni Lola noon. First love pa nga nilang isa't isa. Sabi pa ng lawyer niya, may iniwang mana sa akin ng Lolo Lorenzo pero may kondisyon. Imporma niya rito. Napakagatlabi si Marikit bago nagpatuloy. Kailangan ko raw tumira sa mansyon nila. Kasama ang apo niyang si Julian Santiago sa loob ng 100 araw. Bago kami maikasal, makukuha ko ang para sa akin at ang mana naman ni Julian para sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Tomas. Tinitigan siya nito na parang ngayon lang siya totoong nakilala. Hinawakan ni Marikit ang kamay ng kanyang nobyo para mapanatag ito. Hindi mo pa sinasabi sa akin lahat ng to. Saad pa ni Tomas. Napabuntong hininga si Marikit. Dahil alam ko magagalit ka at alam ko rin ang sagot. Ayoko, hindi ko tatanggapin yon. Pero hindi sumagot si Tomas. Nakatingin lang ito sa malayo at parang may dumaang mabigat sa dibdib nito. Tomas, bulong ni Marikit. Kaya nga ako hindi nagsabi kasi baka isipin mong kulang ka. Pero hindi, Tomas, ikaw ang pinili ko. Pero Marikit, mahinang usal ng binata. Kung tatanggapin mo yon, hindi lang ikaw ang makikinabang. Pati si Miguel, pinamanahan ka, gagandang buhay niyo ron. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang oportunidad. Alam ko, pero hindi lahat ng oportunidad ay tama.
At hindi ako komportable na tumira sa bahay ng estranghero at magpapanggap na ikakasal ako sa taong hinamak ako. Sumbong ni Marikit. Hinamak ka? Kumunot ang noo ni Tomas. Tumango naman siya. Sinabi niyang hindi niya maintindihan kung bakit ako ang pinili ng lolo niya, na mukha raw akong mahirap, hindi kagandahan, at mukhang mura ang mga damit ko. Ininsulto niya ako, Tomas. Lalong sumama ang tingin ni Tomas. Sira ulo pala yun. Natawa si Marikit kahit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero kahit hindi niya yung sinabi, hindi ko rin tatanggapin dahil ikaw ang mahal ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan para maging masaya. Pwede tayong magsimula kahit maliit lang, basta magkasama tayo. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. At sa wakas, ngumiti si Tomas, isang tunay at malambing na ngiti. Ang swerte ko sa iyo, Marikit. Bulong ni Tomas sa kanya. Salamat at pinili mo ko. Mahigpit niya itong niyakap. Walang yaman ang papantay sa'yo. Muling nagpatuloy ang mga araw. Ganoon lang pero kontento na roon si Marikit. May mga araw na halos hindi na matapunan ng hangin ng kusina. Walang silbi ang maliit na electric fan sa tindi ng init. Sumakit ang likod ni Marikit habang binubuhat ang malaking kaldero ng kare-kare papunta sa counter. Hoy, dahan-dahan! Sigaw ni Ate Bebang. Pag nabasag yan, kaltas sa sweldo mo. Kaya ko po, sagot ni Marikit habang inaayos ang pagkakahawak. Mabagal ang takbo ng hapon. Kapag pagod na siya, gusto niya na lang munang umuwi at magpahinga. Gayunpaman, tiniis niya ang init at pagod na nararamdaman. Maya-may biglang tumawag nang sumilip siya sa kanyang cellphone. 2 missed call mula sa guro ni Miguel ang nandoon. Kaya naman, sinagot niya na agad ang pangatlong tawag nito. Ma'am, sabi nito sa kanya, ikaw po ba ang ate ni Miguel? Nawalan po ng malay si Miguel kanina. Gising na po siya pero mas mabuting dalhin niyo po sa ospital para masigurado ang lagay po niya. Parang gumuho ang puso ni Marikit. Napapansin niyang madalas ang mga paghihina ng kapatid niya. At ang mawalan ito ng malay, alam niyang seryoso na talagang usapin. Kaya naman, nagmamadali siyang pumunta sa school. Nagpaalam siya kay Ate Bebang na may emergency. Binungangaan pa nga siya nito pero alam niyang naiintindihan naman ni Ate Bebang. 6:00 ng gabi, nasa barangay clinic na siya habang hawak ang kamay ni Miguel habang nakahiga ito sa isang makitid na kama. Doon niya na muna dinala dahil masyadong maraming tao sa ospital at wala rin naman siyang pera. Pagod at baka may impeksyon, sabi ng nurse doon. Mas mainam po kung ipa-blood test niyo po ulit. Pero 2 buwan pa lang mula nang huli kaming nagpatingin, sagot ni Marikit. Wala na po kaming, tumango naman ito. May tulong po ang gobyerno kung magkokompleto po kayo ng mga form at saka ng requirements. Tumango siya kahit nalitong-lito at nag-aalala na. Kaya naman, dinala niya na ito sa ospital. Na-confine pero kailangang dalhin sa mas malaking ospital para mas maobserbahan. Yun nga lang, puno na naman ang mga public hospital malapit sa kanila. Wala rin siyang pera para ipa-admit ito sa private. Tumingin si Miguel sa kanya. Ate, okay lang po ako. Uwi na tayo. Mahal ate. Hinimas niya ang buhok nito. Anong okay? Ang putla mo. Magpahinga ka. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kaya naman kahit sinabi ng doktor na kailangan pang matingnan ng espesyalista, inuwi niya na muna si Miguel. Stable na ang kalagayan nito pero halatang may sakit pa rin, kaya hindi matigil ang kanyang pag-aalala. Pagka-uwi nila, halos 9:00 na ng gabi. Hindi tumawag si Tomas, patay ng cellphone nito. Kung kailan kailangan niya ng kausap, saka naman hindi niya ito mahagilap. Hindi na napigilang umiyak ni Marikit. Tahimik lang para hindi magising ang kanyang kapatid. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Isa na lamang ang naiisip niyang paraan para malaman nila ang sakit ni Miguel at tuluyang gumaling ang kapatid niya mula sa sakit nito. Muli niyang inilabas ang letter na natanggap niya. Kakausapin niya na lang siguro si Tomas. Hindi siya sigurado sa mga posibleng mangyari, pero kung kaligtasan naman ni Miguel ang magiging kapalit, gagawin niya na yon para lang magkaroon ng pera at maipagamot ito sa mga magagaling na doktor. Kaya naman, naglaan na si Marikit ng araw para puntahan si Tomas. Hindi nakalak ang gate sa harap. Marahang itinulak yun ni Marikit
habang dala ang supot ng ulam na niluto niya. Kailangan niya agad ng suhol para pumayag ito na makipag-ugnayan siya sa mga Santiago. Hindi niya sinabi sa boyfriend na pupunta siya. Lately, tila malayo na si Tomas, kaya naman gusto niyang sorpresahin. Bukas ang pinto ng bahay, napakunot ang noo niya. Tanging mahihinang boses ang naririnig niya mula sa loob. Maingat ang mga hakbang niya papasok. Walang tao sa sala, pero may tumatawang babae mula sa kwarto. Narinig niya pa ang boses ni Tomas. Parang nalaglag ang puso ni Marikit. Dahan-dahan siyang lumapit sa kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa siwang, nakita niya si Tomas. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng isang babae. Malinaw na buntis ang babaeng nakasandal sa balikat ng boyfriend niya. Natatakot ako, Tomas, mahinang sabi ng babae. Pero masaya ako nandito ka, na kami pa rin ang pinipili mo. Napabuntong hininga si Tomas at nawala ang ngiti sa mga labi nito. Aalagaan kita, kayong dalawa ng anak natin. Pero mahal ko pa rin si Marikit. Hindi ko alam kung paano ko siya iiwan. Hindi ko siya kayang pakawalan. Pero kapag nalaman niyang nabuntis kita, mas magiging masakit para sa kanya. Nabitiwan ni Marikit ang paper bag na dala niya. Isang mahinang hikbi ang lumabas mula sa kanya. Doon na napalingon sa kanya ang dalawa. Marikit! Agad itong tumayo, kita ang gulat at takot sa mga mata. Paus ang boses na tinanong niya ang kanyang nobyo. Sino siya? Nakabuntis ka ng ibang babae? Marikit, sagutin mo ako! Sigaw ni Marikit. Sino siya? Si Lisa. Sagot ni Tomas at halos hindi na makatingin sa kanya. Buntis siya sa anak ko. Parang gumuho ang mundo ni Marikit. Kailan? Gano'n nakatagal, Tomas? Niloloko mo lang ako? Yumuko si Tomas na parang nahihiyang bata. Isang beses lang. Ilang buwan ang nakalipas. Pareho lang kaming malungkot ng araw na yon. Inaamin ko, nagpadala ako sa tukso. Pagkatapos nun, maniwala ka, nakonsensya ako kasi ikaw ang mahal ko. Pinili namin kalimutan yung dalawa ni Liza. Pero hindi namin inaasahan na mabubuntis ko siya. Mas lalo siyang napahikbi at sinapo ang kanyang noo. May sakit ang kapatid niya, nahihirapan siyang maghanap ng pera. At ngayon naman, nakabuntis pa ng iba ang kanyang boyfriend. Hindi na napigilan ni Marikit ang mga naipong emosyon sa kanyang dibdib. Parang sunod-sunod na ibinagsak lahat sa kanyang problema na para bang ayaw na siyang bumangon pa. Magiging ama ka, Tomas, sa anak mo sa ibang babae. Umiiyak niyang bulalas dito. Bumaha ang desperasyon sa mga mata ni Tomas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Natakot ako mawala ka, Marikit. Alam kong kapag nalaman mo, iiwan mo ako. Hindi ko kaya. Bumagsak muli ang mga luha ni Marikit. Mas pinili mong paniwalain na kung ayos tayo. Pinaniwala mo kung buo pa tayo habang niloloko mo na pala ako. Nakabuntis ka pala ng iba. Kung pinagsisisihan mo talagang ginawa mo sa akin, kung hindi mo talaga intensyon na lokohin ako, sana hindi nyo ginawa yun. Isang beses, maraming beses o kahit salita man lang yan, panloloko pa rin ang ginawa mo. Pagkatapos, sasabihin mong mahal mo ko? Nagpapatawa ka ba, Tomas? Mahal kita, Marikit. Bulong ni Tomas. Mahal na mahal, pero kailangan kong panagutan ng bata. Mahal kita at hindi kita kayang mawala. Pero sana maintindihan mo na kailangan ako ng anak ko. Na kahit nakabuntis ako ng iba, please nakikiusap pa rin ako na wag mo akong iwan. Mapait ang tawa na pinakawalan ni Marikit. Sinasabi mong mahal mo ako, pero may iba kang kinama. Ang kapal mong humiling ng ganyan sa akin. Ngayon, may anak ka pa sa kanya. Niloko mo ko, Tomas. Hindi na kita tatanggapin. Sasabihin ko rin naman sana. Kailan? Pagkatapos niyang mga anak? Sigaw pa ni Marikit. O kapag nalaman ko na sa ibang tao. Hanggang kailan mo ako lolokohin, Tomas? Walang hiya ka? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Tumulo na rin ang mga luha nito. Pinag-iisipan ko lang kung paano ko sasabihin sa'yo. Dapat naging totoo ka, una pa lang. Nung may nangyari sa inyo ng babaeng yan, dapat una pa lang inamin mo na sa akin kung talagang hindi mo ako gustong masaktan. Putol niya rito at pinaghahampas ito sa dibdib. Alam mong nahihirapan ako
Ang kalagayan ng kapatid ko, ang mga bayarin, ang trabaho, lahat pinagsusumikapan ko para lang manatiling matatag kahit durog na ako ng mga problema ko. Ikaw na lang ang inaasahan kong kakapitan ko. Pagkatapos, heto ka, dinagdagan mo pa. Hindi ko intensyong saktan ka, naluluhang sabi ni Tomas. Huwag mo kong iwan. Lalong bumuhos ang mga luha ni Marikit. Iniwan mo na ako noon pa, nang piliin mong itago to, nang piliin mo siya. Kung iiwan kita, ikaw lang din naman ang nagdala ng dahilan. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Mahal mo ko, pero nagawa mo akong lukohin. Kaya, yung pag-ibig mo, wala nang kwenta para sa akin. Lumapit si Tomas at pilit na inaabot ang kanyang mga kamay. Please, ayusin natin to. Huwag mo naman akong talikuran. Hinawi niya ang kamay ni Tomas at malakas na sampal ang ibinigay niya sa pisngi ng lalaki. Labis ang galit na kanyang nararamdaman. Gusto niyang ibato lahat ng mga gamit na nakikita niya roon. Pero masyado na siyang pagod para sa lahat ng galit na yon, na gusto niya nalang umiyak palagi. Huwag kang lalapit sa akin ulit, mariing sabi ni Marikit at punong-puno ng puot ang mga mata. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Nang tumalikod si Marikit, ramdam niya ang unti-unting pagkabasag ng puso niya. Tinatawag pa rin ni Tomas ang kanyang pangalan pero hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad, palayo sa gate, sa kalsadang minsan nilang pinagtawanan at nilakaran na magkahawak kamay. Hindi na pagmamahal ang kanyang bitbit kundi ang bigat ng pagtataksil, ng sakit, ng pagkalugmok na mas mabigat pa sa lahat ng problema niya. Bago umuwi, pinilit muna ni Marikit na kumalma. Hindi pwedeng makita siya ni Miguel na umiiyak. Baka isipin na naman nito na umiiyak siya dahil sa sakit nito at mga problema nila sa pera. Pagdating sa maliit nilang kwarto, natagpuan niyang nakahiga si Miguel. Nahihirapan na naman itong huminga. Miguel, sorry nagtagal si ate. Lumuhod siya sa tabi nito, hinaplos ang noon ng kanyang kapatid. Ate, ungol ni Miguel. Masakit na naman. Alam ko, bunso, bulong niya rito. Nandito lang si ate, ako ang bahala. Ipapatingin na kita sa doktor kapag nakausap ko na si Julian. Hinagilap niya ang gamot na nireseta ng doktor. Isa na lang ang natitira, pero alam niyang kahit uminom nun si Miguel, hindi pa rin gagaling ang kanyang kapatid. Wala na siyang pera para sa ilang test na kailangan pa, kaya hindi nila matukoy kung ano ba talaga ang totoong sakit ng kanyang kapatid. Akala ni Marikit, hindi kailangan ng pera para maging masaya. Gayunpaman, kapag walang pera, nahihirapan din ang lahat sa mundo. Malakas ang paniniwala niya sa Diyos, pero bakit parang pera na lang ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay? Kaya ng gabing yon, tinawagan niya na ang abogado ni Lolo Lorenzo. Handa na po akong pag-usapan ang mga kondisyon sa testamento ni Lolo Lorenzo. Pakiabiso po kung ano ang susunod kong gagawin. Sumagot naman ito. Sige, pumunta ka sa office bukas. Wala akong masyadong meeting kaya pwede kang mag-walk-in. Papupuntahin ko na rin si Sir Julian since pareho kayo may kinalaman sa last will ni Mr. Lorenzo. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga na lang si Marikit. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang kapatid. Ayaw niya sa ugali ni Julian. Hindi niya rin alam ang mangyayari kapag tinanggap niya na ang mana. Pero may bahagi sa kanya na umaasa na pagkatapos ng lahat, magiging maayos din ang buhay nilang magkapatid. Kinabukasan, namalayan na lang ni Marikit ang kanyang sarili sa opisina ng abogado ni Lolo Lorenzo. Mahigpit ang hawak ni Marikit sa gilid ng kanyang kupas na handbag habang mabilis ang tibok ng puso pagpasok niya sa malamig na opisina ng abogado. Miss Ramirez, tanong ng isang batang assistant na may hawak na clipboard. Naghihintay na po sa loob si Mr. Santiago at Attorney Regina Gregorio. Tumango naman si Marikit at tahimik na sumunod sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng conference room. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang lalaking nanlait sa kanya noon sa karinderya. Walang iba kundi si Julian Santiago. Dumating ka rin sa wakas. Sarkastikong bungad ni Julian at hindi man lang tumayo. Akala ko ba ayaw mong magpakasal sa akin? Hindi pinansin ni Marikit ang panlalait sa tinig nito. Iniangat niya ang ulo at buong dangal na lumapit. Nag-isip din ako at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa.
Kailangan ko po ng pera para maipagamot ang kapatid ko. Mas gusto ko lang po siguraduhin kung anong klaseng kasunduan ang sinusubukan yung ipalunok sa akin bago ako magsabi ng oo o hindi. Ngumisi si Julian ng marahan at tumingin sa ibang direksyon. Attorney, simulan na natin. Suminghot si Attorney Gregorio at inayos ang salamin. Ayon sa huling habilin ni Mr. Lorenzo Santiago, kayong dalawang pangunahing tagapagmana. Gayunpaman, ibibigay lamang ng buo ang pamana at share sa negosyo kapag natupad nyo ang kondisyon na nakasaad sa isang karugtong ng testamento. Napailing si Julian. Yung kondisyon na kailangan naming magsama ng 100 araw at magpakasal. Ano ba naman kasi ang si Lolo? Bakit ang daming drama sa buhay? Napakurap si Marikit. Narinig niya na yon. Gayunpaman, iniisip niya pa lang, marami na siyang pangamba at pagdududa. Kahit pa sabihing magsasama sila ng 1 araw ni Julian bago ang kasal, hindi pa niya kilala ng lubusan ang binata. Mag-asawa? Ulit ni Julian na para bang nakakahiya ang salitang yon. Wala akong balak mag-asawa, pero yun ang ginawang kondisyon ni Lolo sa last will niya. Alam niyang ayoko mag-asawa. Mukha ba akong naniniwala sa pag-ibig? Aside from that, mukha ba akong mai in love sa ganitong klase ng babae? Sinamaan ni Marikit ng tingin si Julian. Ako rin naman, sobrang imposible na ma-in-love ako sa katulad mo. May pinag-usapan sila ni Julian noon tungkol sa kanilang magiging arrangement. At sa mga away pa lang nila, hindi pa man sila kinakasal, pareho na silang kating-kati na pumirma ng annulment papers. Marahang napalunok si Marikit. Talaga po bang kailangan naming gawin? Tumango si Attorney Gregorio. Yes, magkakaroon din ng observation ang mga kilos nyo sa loob ng 100 days. As part of fulfilling the last will of Mr. Lorenzo Santiago. Yun ang sinabi niya. Tumawa si Julian. Ang matandang yun. Alam niyang hindi ako nagseseryoso sa mga babae. Pero heto at kahit wala na, itatali ako sa babaeng hindi ko naman type at kilala. Alam mo, matutuwa pa ako kung type ko si Marikit. Kaso makalumang isang to. Long skirts, loose shirts. Nasaan bang panahon to? Napakagatlabi si Marikit sa labis na inis. Anong gusto mo? Mag-brat panty ako papunta rito? Huwag mong pakialaman ng style ko sa pananamit ko. Ito ang fashion ko at dito ako komportable. Tumaas ang kilay ni Julian. Tinitigan siya nito at halatang hindi sanay na sinasagot ng ganoon. Hindi rin naman siya sanay na nilalait. Alam niya sa kanyang sarili na maganda siya. Hindi siya papayag na basta na lamang siyang kutyain ng apo ni Lolo Lorenzo. Maanghang naman ang mga salitang ibibigay niya sa binata. Hinding-hindi siya magpapatalo. Hindi siya pinalaki ni Lola Loring ng ganoon. Hinding-hindi ko ipagpapatawad ang hindi pagkakaroon ng yaman gaya ng sayo. Patuloy ni Marikit at umupo ng mas tuwid. Pero sa panang respeto ko sa sarili para hindi manghusga, base lang sa suot ng isang tao. Umiling si Julian at mukhang naaaliw. Mainitin din ang ulo. Ano bang nagustuhan ng lolo ko sa'yo? At gustong-gustong ipakasal ka sa akin. Aba malay ko. Ang alam ko lang, siyang matandang tinutulungan ko, binibigyan ko ng mga extra na pagkain at ulam, at first love ng Lola Loring ko. Mariing sagot ni Marikit. At hindi ko alam na isa siyang bilyonaryo, ni hindi ko nga alam na may apo siya na isang katulad mo na arogante. Tumikhim si Attorney Gregorio. Napapansin na nito marahil ang bigat ng palitan ng mga salita nila sa isa't isa. Gusto niyang kumalma, pero talagang umiinit ang dugo ni Marikit sa mga sinasabi ng apo ni Lolo Lorenzo. Pagkalabas ng opisina ng abogado, aalis na sana siya pero hinila pa siya ni Julian. Halos mapasubsob na siya sa dibdib ng binata. Sino ba namang hindi magugulat sa ginawa nito? Mas maliit pa siya, kaya dalang-dala siya kapag hinila. Ano ba? Binawi ni Marikit ang kamay mula rito. Basta ka nalang nanghihila. Close ba tayo? Ha? Linawin natin to, Miss Marikit Ramirez. Matigas na sambit ni Julian. Maaring pareho tayo may makukuha sa kasunduan na to. Pero wala akong balak magpanggap na okay ako sa'yo. Parang bawat pagkikita natin, hindi lang natin mapipigilang magtalo. Napairap si Marikit. Kung may ibang paraan lang, hindi ko tatanggapin ang mana at wala ako sa harapan mo ngayon. Eh bakit nandito ka? Hamon ni Julian. Bubuko sana ang bibig niya, pero hindi niya masabi ng direkta. Alam na naman ng mga ito na kailangan niya ng pera, pero masyadong personal pa rin para ibahagi. Hindi niya kayang aminin ang desperasyon, lalo na diretso kay Julian.
na kailangan ng kapatid niyang si Miguel ng gamutan na hindi niya kayang bayaran. Naniloko siya ng lalaking minahal niya na pagod na siyang magsikap habang nalulunod na sa lahat ng problema. Kaya ngumiti siya, isang pilit at papait na ngiti. Siguro, gusto ko lang makita ang itsura ng isang mayamang lalaking nasusuka sa ideya na may kasama siyang kumakain ng kanin na may bagoong sa bahay niya. Napapikit si Julian at halatang nandidiri. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Kadiri ang bagoong. Fully air-conditioned ang buong bahay. Manganga mo yun. Natatawa niya na lang itong tinalikuran. Ipinaliwanag ang mga alituntunin sa kanila kanina. Lilipat siya sa Santiago Estate bago matapos ang linggo. Bibigyan siya ng lahat ng pangunahing pangangailangan niya. Pumayag din na manirahan ang kapatid niya sa bahay ng mga Santiago. Pero ipapagamot niya na ito kaya baka sa ospital muna manatili. Kailangan nilang magpakita sa publiko bilang engaged couple sa mga hapunan, events at iba pa. Kapag natapos ni Marikit ang kasunduan, may ilalagay na trust fund para sa kanya. Ang natitira, mga maliliit na shares, ari-arian at ang kontrol sa negosyo ng pamilya ng mga Santiago, kay Julian naman mapupunta. Dahil wala pa sa kanya ang mana, wala pa siyang pera. Gayunpaman, nagamit ang koneksyon ng mga Santiago sa ospital kung saan nila i-admit si Miguel. Magagaling ang mga doktor at mahal ang ospital na yon, kaya nagtitiwala siya na mapapagaling ang kapatid niya. Lumipas ang mga araw, nalaman ni Marikit ang sakit ni Miguel. Kailangan nito ng bone marrow transplant at dahil sa tulong pa rin ng mga Santiago, madali pa rin yung nasolusyonan at makahanap ng donor. Habang pabalik-balik sa ospital, nagsimula na rin namang lumipat si Marikit sa Santiago Estate. Malaki ang pabor na ginagawa ng mga Santiago sa kanyang kapatid, kaya kailangan niya ring ibalik ang pabor na yon. Nakatayo si Marikit sa harap ng engrandeng entrada ng mansyon ni Julian. Mistulang palatandaan ng isang mundong hindi niya kinabibilangan. Inayos niyang strap ng kanyang lumang bag na parang kahit yon, nanghihina sa karangyaang nasa kanyang paligid ngayon. Bakit ka nag-aalis ng mga sapatos? Malamig na sambit ni Julian mula sa likuran. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa habang nakatingin sa kanya na para bang isa siyang ligaw na hayop na pinapasok lang pansamantala sa loob. Nag-alis ako ng sapatos kasi maputik, baka marumihan ng mga sahig. Tugon ni Marikit habang kalmado ang boses. Tumaas ang kilay ni Julian at kinuha ang mga sapatos niya, saka inihagis sa harap niya. Suotin mo, malamig ang sahig. Kung marumihan man, ayos lang. Kaya nga may mga kasambahay. Napanguso naman si Marikit, hindi nagustuhan ang mga sinabi nito tungkol sa kasambahay. Kasambahay sila, trabaho nila to. Pero malaki tong mansyon ninyo. Araw-araw silang napapagod. Kahit sabihin may sahod, iba pa rin na kaunti lang ang lilinisan nila. Kahit amo, sana marunong pa rin maging sensitive, considerate at magpakatao. Kumunot lang ang noo ni Julian. Siguro ay mahirap intindihin para dito ang mga sinabi niya. Dahil hindi naman ito naranasang maghirap. Ipinanganak itong mayaman at parang walang pakialam sa ibang tao. Hindi kasi siya ganun. Maraming naging hirap si Marikit sa buhay. Kaya alam niya kung paano pahalagahan ang mga taong may nararamdaman din na hirap sa buhay. Lumitaw ang isang kasambahay mula sa likod ng pasilyo. Nakaitim ang uniforme at mahigpit ang pagkakatali ng buhok. Sinipat siya mula ulo hanggang paa bago nagbigay ng formal ngunit pilit ng ngiti. Dito po, miss. Ani ng babae, sabay turo sa pasilyong parang koridor sa museo sa haba. Sumunod si Julian sa likuran nila. Kung makapagsalita ka, parang hindi ako marunong magpakatao sa mga kasambahay namin. Kahit isa-isahin ko pa sa harap mo, alam ko ang mga pangalan nila. At tanungin mo kung nagmamalupit ba ako. Teresa ang pangalan niya. Kung may kailangan ka, siyang lapitan mo. Huminto si Marikit sa paglalakad. Oo na, huwag ka na ngang sumunod sa akin. Huwag na tayong magpanggap. Alam ko namang ayaw mong nandito ako. Nandito ka dahil kailangan mo ang mana mo. Ako naman, kailangan ko ng pera. Malaki ang ibinigay na kwarto sa kanya. May malaking kama, may pribadong balkonahe, walk-in closet na parang pwede niya nang tirhan mag-isa, at banyo na may bathtub na parang galing sa palasyo. May TV pa talaga sa loob. Maganda na sana kung wala lang connecting door papunta sa kwarto ni Julian. Ang masakla pa, sa kwarto ni Julian ang lock ng pinto at hindi sa kanya. Ano ba? Ang laki ng problema mo, Marikit. Huwag kang umarte na parang gagapangin kita kapag natutulog ka na.
Nakangising saad ni Julian. Napasinghap naman siya. Dapat nasa akin ang lock. Magpalit kayo tayo ng kwarto. Wala akong tiwala sa'yo. Alam kong hindi mo ako type, pero nakakaduda pa rin. Tumawa naman si Julian na para bang nakakainsulto ang mga sinabi niya. Ewan ko sa'yo. Kahit maghubad ka pa sa harap ko, wala akong pakialam. Hindi ako maapektuhan. Hindi ka naman sexy. Napairap na lang si Marikit at inayos ang kanyang mga gamit sa malaking walk-in closet. May mga dala siyang gamit, pero nagulat siya na may iba pang gamit doon na mga mamahalin. May mga alahas, mga dress, heels at may gowns din. Bakit may ganito? Tanong niya kay Julian. Humalukip-kip naman ito at humilig sa hamban ng pintuan. Para sa mga event, pinabili ko na yun sa assistant ko. Anong akala mo? Hahayaan kitang magsuot ng mga damit na dala mo? Mga party, dinner and events ang pupuntahan natin. Hindi tayo totoong nagmamahalan. But at least, look nice. Dahil alam ng lahat na ikaw ang mapapangasawa ko. Napabusangot si Marikit at kinuha ang isang gown na may mababang neckline. Ano to? Kasya sa katawan ko pero ang baba. Wala namang kakabitang dede. Sa may mga malalaking dede lang to. Ngumuso si Julian at nagpipigil ng ngiti. Malay ko, assistant ko ang bumili niyan. Hayaan mo na lang dyan. Ibinalik niya naman ang gown. Palibhasa, yung mga type mo, yung mga malalaki ang puwet at dede. Tumawa naman ng malakas si Julian. Anong sabi mo? Umalis ka rito, magbibihis ako. Masama niya itong tiningnan. Hindi ba kwarto ko to? Bakit ka ba pasok ng pasok dito? Labas! Tiningnan siya ni Julian mula ulo hanggang paa. Hindi ko type ang sinasabi mo pero sige, pwede ko rin namang maging type yung mga maliliit. Tinapon niya sa pagmumukha nito ang isang damit. Tawang-tawa naman ang binata habang lumalabas sa walk-in closet. Sa loob na lang siya ng banyo magbibihis dahil hindi siya lubayan ni Julian. Pagkatapos niyang magbihis, wala na ron ang binata. Kaya nagpahinga na lang muna siya. Kinagabihan, bumaba siya sa kusina. Umaasa siyang makakahanap ng kahit ano, kanin at itlog o mainit na tubig man lang para kumalma. Nalipasan na kasi siya ng hapunan, hindi siguro siya ginising. Nandoon na si Julian, nakasandal sa marmol na counter at may hawak na baso ng alak. Mahina itong napasigaw nang makita siya sa dilim. Parang multo ang itsura mo, sabi nito habang sapo ang dibdib. Nagugutom lang ako, mahina niyang tugon habang lumalapit. May caviar sa fridge. Saad ni Julian na para bang normal na galunggong lang yon na kinakain niya. Ano? Caviar? Yun yung mahal na pangit ang lasa, diba? Tanong ni Marikit. Baka pwede yung hindi pang sosyal. Gusto ko ng totoong pagkain, ulam at kanin. Lumingon si Julian sa kanya. Malamig at mapanukso ang mga mata. Marikit, maghalungkat ka na lang dyan at magluto. Basta, wag mo lang ilalabas ang napakabahong bagoong. Binuksan ni Marikit ang refrigerator. May mga nakita siyang tirang ulam, kaya yun na lang ang kinuha niya at ininit sa oven. Isinangag niya naman ang natitirang bahaw sa rice cooker. Pinanood siya ni Julian, bahagyang naiinis at parang bahagya ding nabibighani. Talagang nagluluto ka ng sinangag sa designer kitchen ko. Ano yan? Kanto style? Oo, gusto mo rin? Tanong ni Marikit nang hindi lumilingon. Napairap si Julian sabay inom ng alak. Hindi. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang tensyon, asaran at mga sagutan nila. Isang umaga, nadatnan niya si Julian na nakahiga sa velvet na sofa. Walang suot na pang-itaas at halatang may hangover. Hindi ako nakatulog sa party mo kagabi, ani Marikit. Nagpapaparty ka pala rito. Ang dami mong kaibigan, mga lasenggo. Bahay ko to. Sagot nito at nakapikit pa. Sana nag-earplugs ka. May tinatawag na desenteng asal din kasi. Naiinis na sabi ni Marikit. May guest ka pa sa party kahapon na muntik na akong hawakan. Dumilat ang isang mata ni Julian at bumaha agad ang inis sa mukha nito. Sinong nang bastos? Napabuntong hininga si Marikit. Ewan ko, hayaan mo na, sinampal ko naman. Kapag nakita ko ulit, ituturo ko sa'yo. Nakita niyang umigting ang panga ni Julian at tiningnan ang mga CCTV camera. Napabuntong hininga na lang siya. Mukhang hindi palalampasin yun ng binata. Mukhang kahit parang mortal silang magkaaway, ayaw pa rin ito na may nababastos. Nagbabasa ka pala? Puna ni Julian at umupo sa tabi niya sa loob ng library. Napairap naman siya.
Mas okay na to kaysa maglasing gabi-gabi. Nagsasaya lang kami. Bakit? Kapag mahirap ba, hindi nagsasaya? Hindi nagiinuman? Nagiinuman naman, nagsasaya rin. Barahan niyang isinara ang aklat. Nagiinuman naman, nagsasaya rin. Marahan niyang isinara ang aklat. Magkaiba lang tayo. Pero nandito ka, kumakain sa pagkain namin, nakatira sa bahay ko. Kapag naging asawa na kita at nakuha mong mana mo, hindi ka na magiging mahirap. Napangiti ito na para bang dapat katuwaan ang kayamanang hindi niya naman pinaghirapan. Huminga ng malalim si Marikit. Para sa akin, lahat ng bagay ay pinaghihirapan sa mundo. Yun ang mas masarap sa pakiramdam. Kaso kapag pinanganak na walang-wala, talagang mahirap. Hindi mo alam ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Na wala kang magawa habang unti-unting bumabagsak ang pamilya mo. Habang lumilipas ang mga araw na magkasama silang dalawa, may mga pagkakataon na parang nagkakalapit ang pagkatao nila. Pero may mga pagkakataon din na parang ang layo-layo nila sa isa't isa. Hindi natatapos ang araw na walang bangayan, asaran at kung ano-ano pang pagtatalo. Ang unang mapikon, siya ang panalo. Isang gabi, kasagsagan ng isang formal birthday party ni Julian sa bulwagan ng Santiago Estate. Sobrang sosyal at pakiramdam niya ay hindi siya bagay roon. Nakatayo si Marikit sa tabi ng mesa habang may inumin na hawak na kanina niya pang hindi iniinom. Maayos ang suot niya na simpleng sky blue na long gown. Samantala, si Julian ay parang isdang nasa tubig. Lumilibot ito sa bulwagan ng may kumpiyansa. Maayos ang tuxedo, pulido ang ngiti, at ang alindog ay parang switch na basta na lang binuksan. Yabang talaga? Mahinang usal ni Marikit. Akala mo naman kung sinong hari? Pinanood ni Marikit si Julian. Ayaw niya sanang pagmasdan ang binata buong gabi. Pero may isang babaeng nakapulang gown na palaging bulong ng bulong dito. Tumawa ang babae, marahang hinaplos ang dibdib ni Julian gamit ang likod ng kamay. Mga malalandi, akala ko ba alam ng lahat na fiancé niya ako? Bakit ang landi ng babaerong to? Hinahayaan niya lang ang babaeng haplusin siya. Palibhasa, gustong gusto. Bulong niya sa sarili at napainom sa wine glass na hawak niya kahit hindi naman siya umiinom. Nabigla tuloy ang kanyang mukha at naroon ang pagkapakla. Ang pakla naman ito? Bakit ang iba sarap na sarap naman? Tumalikod si Marikit habang nakangiwi. Bakit ba ako apektado? Kahit mababae pa siya ng 20, wala akong pakialam. Wala naman talaga silang relasyon. Tuto pa rin naman nila ang kasunduan at maghihiwalay din sila. Palabas lang ang lahat para sa kanila para makuha ang mana. Hindi dapat siya naapektuhan ng ganoon. Nakakunot ang noo mo. Ani ng isang boses ng lalaki sa kanyang tabi. Paglingon niya, si Sebastian, isa sa mga matagal ng kaibigan ni Julian at may mapanuksong ngiti. Hindi naman, agad na sagot ni Marikit at pilit nang umiti. Huwag kang mag-alala, Marikit. Ganyan talaga si Julian. Malambing sa lahat. Pero ikaw ang kasama niya sa iisang bubong. Sige, hindi kita isusumbong na nagsiselos ka. Biglang naubo si Marikit. Ha? Hindi ako nagsiselos. Walang ganon. Wala naman akong pakialam dyan. Tumawa naman si Sebastian. Ganon naman lagi sa una. Hanggang sa maging totoo na. Pagkatapos ng 5 years, maghihiwalay din kayo, diba? Tumango naman siya. Oo, kaya wala talaga akong pakialam. Basta kapag mag-asawa na kami, bawasan niyang pambababae niya. Kasi alam pa rin ng lahat na mag-asawa kami. Pangit namang tingnan. Nagpaalam si Marikit agad bago pa mahalata ng kaibigan ni Julian ang totoo. Tumungo siya sa terasa dahil kailangan niya ng hangin. Mula sa loob, narinig niya ang halakak ni Julian. Napalingon siya ng hindi sinasadya. Kausap na naman ito ngayon ang isang banyagang babae na blond ang buhok, sexy at backless na black dress ang suot. Nakapatong pa ang kamay ni Julian sa ibabang bahagi ng likod nito. Ang landi talaga. Nagngingit-ngit niyang reklamo at tumingin sa madilim na langit. Parang gusto ko na lang manakal mamaya. Napakagatlabi si Marikit. Sinaway niya ang sarili. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang kanyang nararamdaman. Nakakatuwa ba akong pinapanood? Biglang tanong mula sa likod niya. Bumaha ang gulat sa dibdib at mukha ni Marikit. Nasa labas pa rin pala si Julian, tila inaabangan ang pagkaubos ng kanyang pasensya. Hindi kita pinapanood. Matigas niyang sagot.
Ngumisi si Julian, lumapit sa kanya sa may batong barandilya. Ah, ganon. Nagmamasid ka lang. Bakit kulang na lang? Sakalin mo na ako sa talim ng titig mo. Pumunta ako rito dahil nararamdaman ko na parang kanina mo pa akong sinusumpa. Hindi niya ito tiningnan. Hinding-hindi aamin si Marikit kahit anong mangyari. Medyo naiinis lang siguro siya dahil nasa isang lugar siya na si Julian lang naman ang kilala. Hindi siya sanay sa mundong yun kaya ayaw niyang mag-isa. Huwag mong ipagpalagay na interesado ako sa'yo, sagot ni Marikit habang lumilihis ng tingin. Tumingin lang ako. Sa mukha ko? Bakit? Gwapong-gwapo ka na naman ba sa akin, Marikit? Nakangisi pa nitong tanong. Naiinis siyang umungol at tuluyang lumayo. Kaso, sumunod si Julian at halatang aliw na aliw sa reaksyon niya. Nagsiselos ka? Marahas niya itong nilingon. Hindi ako nagsiselos. Bakit naman ako makakaramdam ng pagsiselos kung may mga kasama kang ibang mga babae? Wala akong pakialam kung sino ang nilalandi mo. Kahit cactus pa o poste ang halikan mo, wala akong pake. Tumawa si Julian. Ang sungit talaga. Eh bakit mo ba ako kinukulit? Sigaw pa ni Marikit. Laro ba to para sa'yo? Kalokohan lang? Medyo nagbago ang ekspresyon ni Julian, pero magaan pa rin ang boses. Gusto ko lang makita kung magre-react ka. Sige na, hindi na ako lalapit sa kahit kaninong babae. Sa'yo na lang para hindi ka na magsungit. Bahagyang natigilan si Marikit sa lambing ng boses nito. Para bang pinapangako ng binata na hindi na ito mambababae. Pero bakit ba humantong sa ganoon ang usapan nila? Hindi naman sila nagmamahalan. Nandun lang sila para sa kasunduan. Aasikasuhin nilang annulment papers pagkatapos ng kasal nila. Natatakot si Marikit na baka nahuhulog na siya. Hindi pwede yon dahil hindi naman yon ang kanilang kasunduan. Mahirap din maipagkatiwala ang puso niya sa isang taong hindi makontento sa isa at hindi naniniwala sa pag-ibig. Congrats! Mapait na tugon ni Marikit. Nag-react ako. Sino ba namang hindi magre-react? Napag-usapan na natin, 'di ba? Habang ako, wala munang babae. Kaya nga, seryoso na si Julian ngayon habang namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Habang ikaw, wala munang ibang babae. Walang magiging babae kahit kailan. Umiwas muli ng tingin si Marikit. Hindi niya maintindihan kung bakit yon ang kanyang nararamdaman. At hindi niya rin maintindihan kung bakit parang pinagbibigyan siya ni Julian. Para bang pareho na silang lumagpas sa mga bagay na pinagkasunduan nila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang ideya. Hindi mo talaga napapansin, ano? Tanong ni Julian at bahagyang mahina ang boses. Kumunot ang noon ni Marikit. Anong hindi ko napapansin? Nag-alinlangan ito bago nagsalita. Akala mo, larong mayaman lang to para sa akin. At ikaw naman, kunwari, wala lang lahat. Dahil wala naman talaga, mariing sabi ni Marikit. Eh bakit palagi mo akong pinapanood kapag akala mo hindi ako nakatingin? Kapag may ibang babaeng lumalapit sa akin, nagagalit ka, inaaway mo ako. Ano yan? Mahal mo na ako? Natigilan si Marikit. Hindi niya kayang sagutin yon. Hindi niya rin naman kasi alam kung bakit sobrang bilis niyang nahulog sa binata. Ni wala nga itong ginagawang maganda sa kanya. Lagi pa silang nag-aasaran, pero lagi naman niyang hinahanap sa araw-araw kapag nawawala. Siya ang galing sa sugatang puso, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang siya kabilis nakalimot. Isa pa, ang hirap aminin na mahal niya si Julian. Mahirap magmahal ng isang babaero. Mahirap magbigay ng tiwala sa isang lalaki na hindi kayang makontento. Paano kung inamin niyang mahal niya ito? Tiyak na maraming magbabago. Napayuko siya at mahina ang tinig. Hindi ko alam kung ano to, Julian. Basta ang alam ko, hindi ko inasahang may mararamdaman sa'yo. Gusto ko lang sana mabuhay sa loob ng 100 araw na okay tayo. At kapag mag-asawa na tayo, para lang magkaibigan para hindi tayo laging nag-aaway. Eh ngayon, tanong ni Julian, mas banayad ang boses kaysa kanina. Umiling si Marikit. Ngayon, magulo at hindi ko mapangalanan kung ano tong nararamdaman ko. Lumapit si Julian ng kaunti, halos magkadikit ng balikat nila. Sumingaw ang amoy ng cologne nito, kaya parang hindi na siya makapag-isip ng tama pa. Nagbago ang tono ng boses nito, punong-puno ng pagsuyo at lambing. Gusto mo bang tumigil ako sa paglandi ko sa iba? Napalunok si Marikit. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Dahil kapag tumigil ako,
Sabi ni Julian habang nakatitig sa mga mata niya. Ibig sabihin, may nagbabago na. Nang dumating ka sa bahay, hindi ko rin alam kung bakit nawalan ako ng interest na tumingin sa ibang babae. Napanguso naman siya. Sinungaling ka? May dalawa ka nga lang kanina? Humalakak sa tenga niya si Julian na nagdala ng kiliti sa kanyang buong sistema. Sorry, natutuwa ako sa reaksyon mo. Kanina pang masama ang tingin mo sa akin. Nasasayahan ako kapag asar na asar ka na. Kapag pikon na pikon ka na. Ang mga pinag-usapan nating kasunduan na tayong dalawa lang ang nakakaalam, mawawala na. At ang tanging gusto na lang ng lolo ang pwede nating magawa. Gusto mo ba yon? Napahinga siya ng malalim. Paano kung ayokong may magbago? Paano kapag nagsawa tayong dalawa? O kaya na-realize mo na hindi mo naman talaga ako gustong maging asawa? Mataman siyang tiningnan ni Julian. Paano naman kung hindi? Paano kung yung 5 years tumagal ng 10 years? 15, 20, hanggang sa pumuti na mga buhok natin? Paano kung hindi pa ako nagsasawa? Paano kung gustong gusto ko pa rin na asawa kita at that time? Anong gagawin mo? Iiwan mo ako? Nagkatitigan sila. Walang gumagalaw at parang kinokuryente ng tensyon sa pagitan nila. Hindi niya masagot ang tanong na yon dahil masyadong nakakabigla. Subalit para bang isa lang ang tibok ng kanilang mga puso at sapat na yon. Umatras si Julian at bumalik sa pilyong tono. So, dadalhin ko ba sa dinner si Camille mamaya? Inibitahan niya ako. Pumunta raw ako sa hotel room niya. Ano kayang gagawin namin? Ano sa tingin mo, Marikit? Matalim ang tingin na iginawan niya at hinawakan ang braso nito. Subukan mo lang, lalagyan ko ng bagoong lahat ng mamahaling pabango sa kwarto mo. Napahalakak si Julian at mahinang nagmura. Nagsiselos ka nga. Aminin mo na, ikakancel ko yung dinner. Natahimik siya sandali. Mabilis ang pintig ng kanyang puso at mainit ang mga pisngi. Sige, oo na. Nagsiselos ako. Ngumiti si Julian ng malapad. Nagsiselos din ako sa inyo ni Sebastian. Huwag kang nakikipagtawanan doon. Mas matinik siya sa mga babae. Magkahawak kamay silang pumasok muli sa bulwagan. Ano man ang meron sa kanila, kunwari man o totoo, hindi na yun basta-basta. At sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung gusto pa niyang manatili yung komplikado o talagang paninindigan na lang ang last will ni Lolo Lorenzo. Hanggang sa dumating na ang operasyon para sa bone marrow transplant ng kanyang kapatid. Kahit alam niyang busy si Julian, sinamahan pa rin siya nito sa ospital. Niyayakap at binibigyan ng kapanatagan. Ate, natatakot po ako. Naluluhang hinalikan niya ang noo nito. Nandito lang ang ate. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Magagaling ang doktor dito. Ipagpe-pray din kita. Kaya mo yan, bunso. Alam kong matapang ka. Lalaban ka para sa buhay mo. Para kay ate. Ha? Tumango naman si Miguel. Opo, ate. I love you. Napangiti naman si Marikit. I love you, bunso. Habang naghihintay na matapos ang operasyon, si Julian ang nakaalalay sa kanya. Alam nitong mahalaga ang kanyang kapatid. Parang anak na ni Marikit si Miguel, kaya parang mapuputulan siya ng pag-asa kapag nawala ito sa kanya. Hanggang sa lumabas na rin ang doktor at sinabing successful ang operasyon. Nakahinga siya ng maluwag, napaiyak na lang siya nang mawala ang bigat na nararamdaman niya. Tahan na, Marikit. Mahinang bulong ni Julian habang yakap siya. Magiging okay si Miguel. Hindi mo na kailangan mag-alala. Natapos ng 100 days pero ipinagpaliban na muna ang kasal. Gusto nila pareho ni Julian na fully recovered na si Miguel para nandun ito sa kanilang kasal. Bakit bago ng boyfriend mo, Ate Marikit? Tanong ni Miguel isang araw. Nasaan na si Kuya Tomas? Hindi ba siya ang boyfriend mo, ate? Tumaas ang mga kilay ni Julian. Ako na ang boyfriend ng ate mo. Ikakasal na kami. Napasinghap naman si Miguel. Ikakasal? Ala, hindi kita gustong asawa para sa ate ko. Gusto ko si Kuya Tomas lang kasi love na love niya ang ate ko. Miguel, mahinang tawag ni Marikit. Alam ko na love mo si Kuya Tomas mo, pero hiwalay na talaga kami. May bago na siyang girlfriend. Magkakaroon na rin ng anak. Si Julian, siya ang pinili ko para pakasalan. Malapit si Miguel kay Tomas, para na rin naman kasing magkapatid ang mga ito. Kaya naiintindihan niya kung bakit hindi ma-let go ng kanyang kapatid ang ex-boyfriend niya. Ate, pwede bang bumisita dito si Kuya Tomas? Tanong pa ng kanyang kapatid. Gusto ko siyang makita, ate. Miss na miss ko na siya.
Nagkatinginan sila ni Julian. Wala itong sinabi pero umigting ang panga at halatang galit. Napabuntong hininga na lang si Marikit. Sige. Sige, papapuntahin ko rito ang Kuya Tomas mo. Mahina na lang, sabi ni Marikit. Maya-may nakatulog na rin namang muli si Miguel. Kaya naman, lumabas muna silang dalawa ni Julian. Hinatid niya ang binata hanggang sa sasakyan nito. Kaso, mukhang ayaw pang umalis ng apo ni Lolo Lorenzo. Mukhang hindi ito mapakali. Mahal mo pa ba yun? Mahinang tanong ni Julian, parang ayaw pang ang iparinig sa kanya. Ha? Anong sabi mo? Umiwas ng tingin ang binata. Tinatanong ko kung mahal mo pa ang ex mo. Mahal mo pa ba? Nakipaghiwalay ka dahil parte pa rin yun ang kasunduan na gusto ni Lolo. Mata man niyang tiningnan si Julian. Ang mayabang at hambog na apo ni Lolo Lorenzo parang biglang nanghina at nilamon ng insecurities at inggit. Gusto niyang matawa sa tanong na yon, para kasing hindi na-realize ng binata ang nararamdaman niya. Hindi naman magsiselo si Marikit sa ibang babae nito kung mahal niya pa rin si Tomas. Kung hindi pa siya nakakalimot sa ex-boyfriend niya. Baka kahit tingin ay hindi niya man lang tapunan si Julian. Hindi niya sinagot ang tanong na yon at tinawanan na lang ito. Alam mo, mabuti pa umuwi ka na, Julian. May mga trabahong kailangan ka pang gawin, hindi ba? Sige na. Mas lalo pang ang napabusangot si Julian pero hindi na rin naman nagpumilit. Sumakay ito sa sasakyan at umalis na. Muli na lang siyang natawa. Nang araw na yon, tinawagan niya si Tomas. Willing naman itong pumunta at bisitahin si Miguel kaya hindi na siya nahirapan. Nung nakaraan ko pa gustong tumawag, mahinang sabi ni Tomas at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Nahihiya lang ako dahil sa mga kasalanan ko. Pero para sa akin, parang kapatid ko na rin si Miguel. Kaya gusto ko ring malaman ang kalagayan niya. Marahan naman siyang tumango. Alam ko naman yan. Napatawad na rin naman kita sa mga ginawa mo. Alam kong natatakot ka lang noon pero sana maayos ka na rin kasama ang mag-ina mo. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Tomas habang tinitingnan siya. Kayo na nung Julian? Magpapakasal na kami. Sagot lang ni Marikit. Mahal mo ba siya? Tanong ni Tomas para bang umaasa na hindi ang isasagot niya. Bahagya siyang napangiti. Hindi ko pa alam. Hindi ako sigurado. Hindi ko rin kasi alam kung anong itatawag ko. Alam mo naman na naniniwala ako sa pagmamahal na tumatagal at binibigyan ng panahon. Pero itong nararamdaman ko kay Julian, kahit parang nakakabigla, kahit parang isinampa lang sa akin ng isang bagsakan, alam kong matindi at hindi ko kayang pakawalan. Saka ko lang siguro matatawag na pag-ibig to kapag kilala ko na siya ng lubusan. Bumaha ang lungkot sa mga mata ni Tomas. Akala ko ako pa rin. I'm sorry sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Pero sana kahit paano sa 3 taon na naging tayo, nabigyan kita ng masasayang alaala. Dahan-dahan siyang tumango. Pinahahalagahan niya pa rin naman ang mga namagitan sa kanila ni Tomas. Hindi niya itatanggi yun, pero kailangan nilang tanggapin na hindi na sila parte sa mga susunod pang yugto ng kanilang mga buhay. Bakit mo niloko ang ate ko? Boses yun ni Miguel. Natigilan si Marikit nang buksan ang pinto ng kwarto. Hindi niya alam na maririnig niya yon sa batang kapatid niya. Sorry, mahinang sabi ni Tomas. May inis sa boses ng kanyang kapatid pero nandun din ang panginginig na parang pinipigilan lang maluha. Favorite kita pero kapag sinaktan ng ate Marikit ko ayoko na sa'yo. Mahal ko kaya yun. Pinapapasok ako nun sa school, nilalabhan ng mga damit ko, pinagluluto ako. Kahit mabigat ako, pipilitin niya akong buhatin para lang madala sa ospital. Bait-bait ng ate ko, bakit mo sinaktan? Tumulo ang mga luha ni Tomas. Sorry Miguel, sorry sa inyong dalawa. Umagos na rin ang mga luha ni Marikit. Alam niyang mahal siya ng kanyang kapatid pero hindi niya akalaing ganoon ang pagmamahal nito. Kahit paano, pinapahalagahan ni Miguel ang bawat paghihirap niya para rito. Hindi napigilang humikbi ni Miguel. Galit ako sa'yo, sinaktan mo ang ate ko. Ayoko na sa'yo, si Kuya Julian na lang ang gusto kong maging asawa niya. Inaalagaan din naman siya nun. Magkaaway kami pero nakikita ko, inaalagaan niyang ate ko. Binibigyan niya ng pagkain, pinupunasan niya ng pawis, hindi niya pinababayaan ang ate ko. Kapag pagod ng ate ko magbantay, siya ang nagbabantay sa akin kahit inaaway ko siya. Ikaw, hindi mo love ang ate ko kasi may love ka naman pala na iba. Alam niyang galit ang kanyang kapatid. Hahayaan niya si Miguel doon. Alam niyang huhupa rin naman.
Maya-maya dumating sa ospital si Julian. Nagulat ito nang makitang umiiyak siya. Agad itong lumapit at pinunasan ang kanyang mga luha. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Wala, masaya lang. Mahina niyang sagot habang tinitingnan si Julian ng puno ng pagmamahal. Marikit, mas lalo siyang napangiti habang umiiyak. I love you, Julian. Umawang ang bibig nito. Anong sabi mo? Napapikit si Marikit at mahinang tumawa. Magpakasal na tayo. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Hindi na nakapagsalita si Julian. Mahigpit itong yumakap sa kanya at sa pagkakataong yon, mas nararamdaman niya ang totoong pagmamahal. Hindi na pinilit, hindi na kasunduan. Nang kinasal sila ni Julian, kahit gusto nilang ring bearer si Miguel, ito pa rin ang naghatid sa kanya. Natatawa ang mga guest dahil sa batang maghahatid sa kanya sa altar. Habang naglalakad, nakita niya si Julian na nakangiti pa rin kahit mukhang kabado. Eto ng kamay ng ate ko. Kapag niloko mo siya, susuntukin kita. Itinaas ni Miguel ang kamao at napakagatlabi pa. Nagtawanan tuloy ang mga bisita. Malakas na tumawa si Julian. Mahal ko ang ate mo. Kaya hindi po ako magloloko. Wala ng ibang babae. Siya lang. Saka takot ako sa iyo, Miguel. Nagbabanta ka pa lang. Nanginginig na agad ako. Humalukip-kip naman ang bunso niyang kapatid. Mabuti. Sige, magpakasal na kayo. Humalakhak na lang si Marikit sa asal ng kanyang kapatid. Napaka-overprotective pagdating sa kanya. Pagkatapos ng kasal, idinaos ang honeymoon nila sa ibang bansa. Doon nabuo ang panganay nilang anak. Hanggang sa mga sumunod na taon, nadagdagan pa ng isa. Isa pa ulit, hanggang naging 3 na. At kahit na lumalaki ang pamilya nila, sa halip na magsawa sa isa't isa, mas lalo niyang nararamdaman ang pagmamahal at pag-aalaga ni Julian. At mas nagiging seryoso na rin ito sa mga desisyon sa buhay. Salamat na lang talaga. Ikaw ang pinili ni Lolo Lorenzo na mapapangasawa ko. Sabi ni Julian at naglalambing na yumakap sa kanya habang pinagmamasdan nilang maglaro sa dagat ang mga bata kasama ang Tito Miguel ng mga ito. Mahina naman siyang tumawa. Akala ko ba, ayaw mo sa akin kasi mahirap ako at hindi mo type. Tumawa na lang si Julian. Obviously, niluna ko lang ang lahat ng sinabi ko. Kasi ngayon, type na type kita. Baliw na ako sa'yo at mahal na kita, Marikit. Napapikit si Marikit sa halik ng kanyang asawa. Parang drama sa TV ang kwento ng buhay nila. Puro away din ang kanilang naging pundasyon. Gayunpaman, pinagtagpo pa rin sila ng may kapal dahil sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Ang kwento ni na Marikit at Julian ay nagtuturo ng mga aral tungkol sa katatagan, kapatawaran at ang lakas ng loob na muling buksan ang mga puso natin matapos masaktan. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pag-ibig kapag nakaugat sa katapatan ay maaaring mamukadkad kahit sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.